Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Obel. Taong 1973, San Vicente, Palawan. Maganda ang buhay nila Kuya Obel noon sa Palawan. Ang kanyang mga magulang, nagmamay-ari ng isang maliit na dalampasigan na merong malapulbong buhangin. Kaya kahit hindi pa gaanong maunlad ang lugar nila, marami nang dumarayo para lamang makapagtampisaw at makita ito ng personal. Bagay na nagbigay naman sa kanila ng limpak-limpak na pera. At dahil sa mga parokyano, kung kaya't napaayos nila ang kanilang tahanan. Nabigyan din sila nito ng mabuting edukasyon. Kaya naman labis-labis siyang nagpapasalamat sa mga naiwang mana mula sa kanilang mga ninuno. Ayon pa kay Kuya Obel, na kahit malapit sila noon sa mga naglalakihang paliguan, marami pa rin ang sumasadya sa kanila. Bukod sa malinis na dalampasigan, may mga lilim din ng puno malapit sa tubig. Meron din itong malalaking tipak ng bato na kapag mataas ang dagat, nagsisilbi namang talunan ng mga naliligo. Maganda rin ang paligid dahil sa mga puno ng nyog na nagsisilbing lilim ng mga kubo. Binabalot din ng magagandang damo ang palibot nito na siya namang mas lalong nagpapatingkad sa kulay ng lugar. Matapos naman nilang madiskubre ang yaman na pwede nitong ibigay sa kanila, buong tiyaga na nila itong binantayan at inalagaan. Naglagay na rin sila ng mga bakod sa paligid upang makasigurong hindi ito kakamkami ng ibang taong nagtatangkang pumasok sa ganoong uri ng negosyo. Dahil dito, may mga naririnig na silang sabi-sabi ukol sa pagiging maramot umano ng kanilang pamilya. Pero kahit masakit itong pakinggan, di sila rito nagpapaapekto. Ayon sa kanyang ina, kahit anong gawa mo ng mabuti sa kapwa mo, meron at meron pa rin itong makikitang masama sa'yo. Kaya naman, mas maganda na pagtuunan mo na lang ng pansin yung mga taong nakahandang umagapay sa mga panahon kung saan ikaw ay naguguluhan at wala nang malapitan. Ang mga ganoong karunungan ng kanilang ina ang nagbigay sa kanila ng gabay ukol sa buhay na kanilang kinakaharap. At dahil sa maayos nitong pagpapasunod, kung kaya't lumaki sila bilang mga mabubuting tao. Pagtatapat pa ni Kuya Obel, walang araw na hindi niya ipinagpasalamat na maging bahagi ng pamilyang yon. Marami man ang hirap na kanilang naranasan sa daan, patuloy pa rin silang lumalaban para makamtan ang buhay na kanilang pinapangarap. Subalit ang ganoong sitwasyon ay hindi rin nagtagal. Bandang Hulyo, nang biglang pumanaw ang kanyang ina. Wala itong sakit, direkta umanong atake sa puso, sabi ng mga manggagamot na nilapitan nila. Marami na rin silang sinubukang paraan para maisalba ang buhay nito, pero tuluyan na rin yung sumuko. Kaya naman ang makumpirma nilang patay na ang kanyang ina, dito na bumuhos ang emosyon ng kanilang pamilya. Marami ang naghinagpis sa pagkawala nito. Gawa ng kahit marami yung nakakaaway, marami-rami pa rin naman ang naniniwala dito at kaibigan nitong totoo. Pagkatapos ng halos 1.5 linggong paghihinagpis, dito na nga nila yun inihatid sa huli nitong hantungan. Hindi ito naging madali para sa kanila, ngunit alang-alang sa kanilang pamilya, kailangan nilang magtiis at tanggapin ang katotohanan. Akala nila magbubukas ito ng panibagong kapalaran sa kanila, pero makalipas lang ang ilang linggo, dumalang na ng dumalang ang mga taong pumupunta sa kanilang negosyo. Naging madalas na rin ang pag-aaway sa kanilang magkakapatid sa puntong nagkakasakita na sila. Ilang linggo ang lumipas, may napansing kakaibang bagay si Obet sa dalampasigan. Ayon sa kanya, na ang dating malapulbos na buhangin bigla na lamang nangitim. Binalot na rin ito ng mga kakaibang dumi, kagaya ng mga patay na halaman sa dagat, buto ng mga isdang naaanod, at kung ano-ano pa.
Sinubukan nila itong linisan pero sa kasamaang palad, hindi nila yon naalis. At habang paulit-ulit nila itong ginagawa, mas lalo lang sila nitong natatambakan. Dahil sa ganoong pangyayari, napilitan na rin ang kanyang ama na ihinto ang kanilang ginagawa. Kalaunan, dahan-dahan na nilang naramdaman ang kahirapan ng buhay. Hindi lang yun, nagsimula na ring yakapin ang karamdaman ng katawan ng kanilang itay. Nababahala man sa ganoong pangyayari, pilit silang nagpakatatag. At habang maaga pa, lumapit na sila sa mga albularyong kakilala nila. Ngunit sa kasamaang palad, walang nakapagsabi kung ano ang karamdaman nito hanggang sa may ermitanyong nagkusang loob na magpaabot ng tulong nito. Noong una hindi pa nila pinaniniwalaan ng matanda, pero pagkatapos sila nitong pakitaan ng mga milagro, nakumbinsi na rin ito ang kanilang pamilya. Dala rin ng desperasyon ng tatay niya, kung kaya't lahat ng ipinasubok nito, sinubukan nila hanggang sa unti-unting naramdaman nito ang tila bang milagrosong paghilom ng kanyang karamdaman. 3 gabi ang lumipas matapos nila yung makausap. May mga nabanggit ito sa kanilang detalye ukol sa maaaring pinagmula ng karamdaman nito. Ayon sa matandang ermitanyo, totoo ang duda nila na nagmula yon sa pumanaw nilang kapamilya. Marahil ang kapamilyang yon ay merong malakas na ugnayan sa dagat at sa kalikasan. Hindi rin kumbinsido ang ermitanyo na ordinaryong tao lang ito dahil sa mga bakas ng kakaibang presensya mula sa silid kung saan yun binawian ng buhay. Nang marinig naman ito ni Kuya Obel, hindi niya maiwasang umalma. Sigurado kasi siyang ordinaryong nanay niya, gawa ng sa tagal ng kanilang pagsasama, wala naman siya ritong napansing kakaiba. Pero sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito pa unti-unting ibinahagi ng ermitanyo ang bawat detalyeng nagpapatunay ukol sa kanilang alegasyon. Makinig ka, iho. Hindi sa lahat ng panahon tama ang mga nakikita mo. Minsan may mga katotohanang nagtatago sa panahon. Hindi mo ito malalaman hanggat hindi pa dumarating ang oras na nakatadhana. Seryosong wika ng ermitanyo sa kanya. Bagaman punong-puno na ng hiwaga ang katagang inilahad nito, kahit papaano nagawa pa rin niya yung maunawaan. Di nagtagal, minabuti na lamang niyang manahimik habang pinakikinggan ang pag-uusap nito at ng tatay niya. Subalit pagkaraan lang ng kalahating oras, bigla silang nagimbal at napatahimik, dulot ng malakas na pagkatok mula sa entradang pinto ng bahay. Ilang beses nila itong tinanong kung sino ang mga nasa labas, ngunit lahat yon ay pawang nananahimik. Ni katiting na ingay wala silang narinig, kaya naman nang mapansin ito ng ermitanyo, dahan-dahan yung humugot ng punyal mula sa bewang nito. Pagsilay naman ito sa kanila, pasimple yung bumulong ng, Dito lang kayo. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong ingay. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad nila itong sinunod. Maging sila man kasi, wala na halos kaide-ideya kung ano ang nangyayari. Maya-maya pa, paglapit ng ermitanyo sa pinto, muli itong nagtanong ukol sa kung sino ang mga panauhing nasa labas. Subalit sa kasamaang palad, sinagot lang ito ng malalakas na pagkatok na halos sirain na ang mga trangka ng pinto nila. Kitang-kita rin nila ang pag-uga nito, buhat sa malakas at paulit-ulit na pagkatok dito. Hindi nagtagal, bigla na lamang tumilapon ang ermitanyo kasabay ng tuluyang pagkawasak ng pinto. Matapos nun, agad na niyakap ng katahimikan ang buong paligid. Sila Kuya Obel naman, naiwang nakatayo sa lugar kung saan sila naroon. At bawat isa sa kanila, maiging nakiramdam sa mga susunod na pangyayari. Kalaunan, pag-alis ng makapal na usok na bumalot sa entrada ng bahay, dito nila nasilayan ang 5 nilalang na punong-puno ng berdeng kaliskis sa katawan. Nagliliwanag din ang asul ang mga mata nito
at bawat isa sa kanila merong daladalang sandata. Yung nilalang na nangunguna, sibat ang dala, habang yung apat na nasa likod niya, purong mga tabak ang hawak na halos kasing haba ng mga talibong. Kakaiba rin ang elementong ginamit sa paglikha dahil bukod sa kulay puti ito, makikita mo ang mga bakas ng animoy hindi perpektong pagkakapanday sa mga sandata. Pagtayo naman ng ermitanyo, dito niya nakita kung papaano yun makaramdam ng takot. Halos umiyak ito sa harapan ng mga nilalang habang dahan-dahang lumuluhod. Matapos naman itong masilayan ng mga dumating, unti-unti nitong ibinaba ang kanilang mga sandata. Kasywal na rin yung naglakad papalapit hanggang sa makaharap na nito ang tatay niya. At sa hindi malamang dahilan, nagwika ito sa kanila. Ikinalulungkot namin ang pagkamatay ng iyong asawa at ng aming reyna. Hindi namin sukat akalain na hindi na pala siya makakabalik sa aming kaharian. Gayunpaman, ako'y natutuwa pa rin sapagkat naranasan niya ang mga bagay na matagal din niyang pinapangarap. Sa ngayon, nagluluksa ang karagatan sa kanyang pagkawala. Pansin niyo naman siguro ang mga kakaibang nangyayari rito. Mawawala rin ito, ngunit abutin pa ito ng ilang buwan. Nga pala, kaya kami napabisita ay para balaan kayo ukol sa mga dating kaaway ng aming reyna. Ngayong wala na siya, hindi malabong bumalik ang mga ito para maghiganti sa inyo. At bilang kapatid at parte ng pamilya ninyo, tungkulin ko na kayo ay mailigtas mula sa mga panganib na natitiyak naming paparating. Dagdag pa nito na maglalagi ito sa kanilang lugar hanggat meron pang problema upang mapanatag ito sa pagbalik nito sa kaharian nila. Tutulong din yon sa kanilang paghahanap buhay hanggang sa muling manumbalik ang kasagsagan sa kanilang pamilya. Nang marinig naman nila Obel ang sinabi nito, wala silang ibang naisagot kundi ang taus-puso nilang pasasalamat. At nang maunawaan na nila ang lahat, dito na unti-unting bumaba ang tensyon sa paligid. Naging kalmado na rin ang ermitanyo, lalong-lalo na yung apat na kasamahan nung nagpakilalang kapatid ng kanyang ina. Lumipas ang gabing yan. Bumalik sa dati ang sitwasyon sa bahay nila. May iilan man sa kanyang mga kapatid ang halos hindi makapaniwala sa mga nangyari. Sinubukan ng mga ito na intindihin na lamang ang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang pakikibagay nila sa mga nilalang dahil sa mga kakaiba nitong gawi at nakaugalian. Hindi rin yun sumasama sa baryo dahil ayon sa mga ito, umiiwas sila na mapansin ng karamihan. Aminado rin kasi ang mga ito na di sila sanay na tumira sa mundo ng mga tao kaya posibleng makagawa sila ng kilos na maaaring ikagulat ng marami. Yon ang iniiwasan nila. Kaya imbis na sumama at mamasyal, mas pinipili na lamang nilang manatili sa loob ng bahay. At sa paglipas ng mga araw, naging normal at tahimik ang paligid. Halos hindi na nga noon maisip ni Kuya Obel kung totoo pa ba ang mga inilahad nitong banta sa kanila. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasama, dito nila unti-unting napapansin ang mabilis na pagbabago ng simoy ng hangin. Wala mang nakikitang kakaiba. Ramdam nila na parang may nagmamasid sa kanila sa paligid. Noong una pinagtatawanan pa ito at ginagawang biro nila Kuya Obel hanggang sa may napansin silang grupo ng mga taong nakasakay sa kalabaw na halos hapon-hapon dumaraan sa kanilang pamamahay. Karamihan sa mga ito nakasuot ng itim na damit. Tapos kahit mapansin itong nakatitig sila rito, hindi yun lumilingon. Meron ding mga pagkakataon na may dumaraang patay kasama ang mga pamilya nitong nagluluksa. Ang ipinagtataka lang nila, sa kabilang bahagi ng daang yon ay patungo sa sementeryo. Imposible namang hindi nila alam ang tungkol dito, gawa ng naniniwala siya na matagal na itong naninirahan sa lugar nila. Dagdag pa niya na, sa oras na makalayo na ang patay,
Di na nila ito nakikita pang bumabalik. Ayon sa kanyang mga kapatid, na baka dumaraan ang mga yon sa kabilang kalsada, kaya hindi na nila ito napapansin. Ngunit para kay Kuya Obel, hindi yun totoo. Kaduda-duda ang mga kinikilos nito, kaya hindi siya kumbinsido na totoo ngang mga yumao ang nilalaman ng bawat kabaong na kanilang nasisilayan. Dahil sa ganoong sitwasyon, gabi-gabi na silang nagmamasid. Makailang beses na rin niyang tinanong ang kapatid ng nanay niya ukol sa mga pangyayaring yon, pero wala itong sinasabi sa kanila. Basta ang palagi nitong paalala, mag-ingat sila, lalo na kapag gabi. Maliban doon, wala na itong ibang sinasabi, gawa ng palagi itong abala sa paghahasa at pagpapatalim ng sibat nito, kahit hindi naman niya yun ginagamit. Hindi nagtagal, pagtungtong ng gabi ng Huwebes, bigla siyang napabalikwas sa kanyang hinihigaan matapos siyang makarinig ng mga pag-uusap sa labas ng silid. Gumagamit ang mga ito ng sinaunang lengguwahe, pero kahit hindi niya ito maintindihan, may kutob siya na merong masamang mangyayari. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan siyang sumilip sa kurtina at dito na nga niya nakita ang mga kadugo ng nanay niya na naghahanda na. Inalis na rin ng mga ito ang kanilang mga balat kayo habang maiging nagmamasid sa labas ng bahay nila. Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng iyon, nagmamadali naman siyang lumapit. Di siya kaagad napansin ng mga ito, pero alam niya na nararamdaman na siya ng grupo. Kaya naman bago pa siya makapagsalita, dito na siya matapang na hinarap ng pinuno ng mga ito. Pagtitigan nilang dalawa, mariin itong inilahad na bumalik siya sa loob ng kanyang silid. Subalit hindi siya nakinig. Hanggang sa dito na niya naaninag ang mga sulong nagmumula sa labas ng bahay. Walang sabi-sabi, agad naman siyang dumungaw sa siwang kung saan dito niya nakita sa tabi ng daan ang grupo ng mga taong nakahinto. Pahikbing umiiyak ang mga ito habang nakatitig yun sa kabaong na kanilang daladala. Nang makita ito ni Kuya Obel, hindi siya halos makapaniwala sa mga nasisilayan niya. Pakiramdam niya, isang napakasamang panaginip ang bumungad sa kanya. Pero kahit makailang beses niya mang kusutin ang kanyang mga mata, hindi yun nagbabago. Dala ng matinding takot, napatras na lamang siya habang nag-aalangang nagtatanong sa kapatid ng nanay niya. Ano ho ang mga yan? Gulat na tanong niya rito. At nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, matapang yung sumagot sa kanya. Yan ang sinasabi naming kaaway ng kapatid ko. Marami pa yan. At sa pagkakaalam ko, yan ang pinaniniwalaan naming unang unos bago dumating ang malakas na bagyo. Dagdag pa nito na lahat ng taong kanyang nakikita ay purong mga nilalang na may dugo ng aswang. Malayong malayo ito sa kanila, kaya kung nataong hindi sila pumunta, paniguradong sa isang gabi lang na pagsalakay, walang matitira sa kanilang pamilya. Matapos naman yung mailahad ng tsuhin niya, agad naman yung lumakad patungo sa pintuan. Obel, isarado mo pagkatapos. Huwag kang mag-alala. Gaano man karami ang mga yan, sa amin ay wala yang panama. Para lang silang kumpol ng mga lamok na naghihintay na madurog. Dahil sa sinabi nito, nagkaroon siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Alam niya kasi na hindi nagbibiro ang tsuhin niya, kaya pinili niyang maniwala sa mga salitang inilahad nito sa kanya. Kaya naman nung makalabas na ang mga ito, walang takot niya yung pinagmasdan hanggang sa dito na niya masilayan ang pagsugod ng mga aswang. Pagdating nito sa bukana ng bahay, agad nitong winasak ang bakuran at mga kagamitan nila hanggang sa nagpang-abot na ang 2 puwersa. At dahil sa dami ng mga ito, madali nitong napalibutan ang grupo ng tsuhin niya. Ngunit sa kasagsagan ng pakikipagbuno, dito niya nasilayan kung gaano kalakas ang depensa ng mga nilalang na mula sa kaharian ng dagat. Sa paulit-ulit kasi na pagsunggab dito ng mga aswang,
Nakita niya kung papaano yun mapigilan ng isang hindi nakikitang harang na nagmumula sa kanilang mga kaliskis. Kaya rin itong paramihin ang kanilang mga armas. Kaya naman kapag ibinabato ng tsuhi niya ang hawak nitong sibat, marami sa mga kalaban ang agarang bumabagsak. Bagay na naging daan upang mabilis nitong mapahina ang puwersa ng kanilang mga kalaban. Nagawa na rin itong mapataob ang daladala nitong kabaong na siya namang nagsisilbing pinagkukuhanan nito ng lunas kapag sila'y napupuruhan ng matindi sa laban. Dahil dito, wala nang nagawa ang mga nilalang, kundi ang mamatay hanggang sa ang grupo na lamang ng mga gabunan ang natira. Pagsilay naman dito ng tsuhi niya, kaswal ito roong lumapit habang nakangiti. Samantalang yung kabilang panig, makikita mo sa mga mukha ang matinding galit na patuloy pa ring namumutawi sa kanila. Marahil ramdam na ng mga nilalang na tagilid ang kanilang puwersa, kaya naman maigi itong naghahanap ng paraan kung papaano nila matatalo ang kanilang mga kalaban. Ang problema, kahit anong isip nila, sadyang wala silang mahanap na paraan. Yun bang, tanggap na ng mga nilalang na yon na hindi nila ito kapantay pagdating sa kapangyarihan. Ngunit sa kabila nito, walang puwang sa kanilang mga puso ang umatras. Alam nila na di hamak na mas importante ang dignidad kumpara sa kamatayan. Sa pagpapatuloy naman ng pangyayari, sinubukang pumalag ng mga nilalang sa grupo ng tsuhi niya, ngunit sa bandang huli, nagapi rin ang mga ito. At bilang pinuno ng pangkat, hindi nila yon kaagad pinaslang. Sa halip, pinaluhod nila ito sa gilid ng dalampasigan kasabay ng paglagay ng piring sa mga mata nito. Matapos yung gawin ng kanyang tsuhin, meron itong mga binanggit na salita na hindi niya halos maintindihan. Gayunpaman, kahit wala siya roong maunawaan, may ideya siya sa mensahe nitong ipinaparating sa nilalang. Hindi nagtagal, nang mailahad na nito ang lahat ng kanyang nais, bigla niya yung binato ng hawak niyang sibat. At nung tumarak na ito, agad yun dinarag ng 4 patungo sa malalim na bahagi ng dagat. Mula sa lugar na yon, hindi niya yon nakita pang umahon. Pagkatapos naman ito, bumalik sa kanilang tahanan ang grupo. At habang papalapit ang mga ito, napansin niya na ang 3 rito ay naliligo sa dugo ng mga aswang. Hindi naman yun nagtamo ng malubhang pinsala, kaya naman hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Kinaumagahan, parang walang nangyari sa kanilang tahanan. Yung tatay at mga kapatid niya, halos hindi man lang nakatunog sa mga pinagdaanan nila. Inabisuhan din siya ng tsuhi niya na wag nang ipagsabay ang kanyang mga nakita upang hindi na ito magdulot ng takot. Nang marinig naman yun ni Kuya Obel, walang pagdadalawang isip niya itong sinunod. Sumapit ang sumunod na gabi. Ganun na naman ang nangyari. Dahil dito, habang tumatagal unti-unti nang nag-iiba ang kulay ng buhangin ng dalampasigan malapit sa bahay nila. Pumapangit na rin ang itsura ng paligid, tapos yung mga halaman at damong matyaga nilang itinanim, unti-unti nang namamatay. Wala siyang ideya kung bakit yun nangyayari. Pero ang duda niya mukhang yon ang epekto ng mga nangyayaring digmaan sa lugar nila. Gayunpaman, nanatili siyang kampante sa kadahilanang naniniwala siya na hindi matatalo ng mga nilalang ang mga kadugo nilang nagbigay ng tulong sa kanya. Ngunit ang ganoong paniniwala ay isang malaking pagkakamali. Pagkaraan lang kasi ng ilang linggo, dito na nagsimulang magparamdam ang pinakamalakas nilang kalaban. Hindi pa man yun nakakarating. Binalaan na sila ng tsuhi niya ukol dito, subalit hindi sila nakinig. Nasa dugo na kasi nila na kapag wala pa silang nararanasan, hindi nila paniniwalaan ang panganib na dulot nito. Kaya naman kahit lantaran na sa kanila ang mga kakaibang pagpaparamdam, patuloy pa rin nila yung ipinagsawalang bahala hanggang sa dito na may mangyaring hindi kaaya-aya. Tandang-tanda noon ni Obel, dapit hapon nang mangyari ang insidente. Ayon sa kanya, habang nagigib sila ng tubig ng kapatid niya,
bigla na lamang may sumugod sa kanilang itim na kalabaw. Nataon din noong nasa kabilang parte ng kalsada ang balon, kaya hindi sila kaagad nakahingi ng tulong. At nung kumaripas na sila ng takbo, napilitan ang kapatid niya na huwag sumunod sa kanya. Inakala kasi nito na kung magsasama silang dalawa, ay hindi sila makararating sa kanilang tahanan. Kaya naman pinili nitong magsakripisyo. Pagdating niya sa bakuran ng kanilang bahay, nawala ang ingay na nagmumula sa kalabaw. Dahil dito, dahan-dahan naman siyang lumingon sa kanyang likuran, kung saan dito na nga niya nasilayan ang napakatahimik na paligid. Sa puntong yon, pakiramdam niya, parang wala namang nangyayaring kakaiba. Ang problema lang, kahit saang dako siya tumingin, hindi niya talaga mahagilap ang kapatid niya. Maya-maya pa, dito na nagmamadaling lumapit ang kanyang ama habang pilit na tinatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Rinig na rinig kasi nito mula sa loob ng bahay ang kanyang pagsisigaw, kaya inakala nito na meron ngang nangyayaring hindi inaasahan. Ang kaso lang, dala ng matinding takot ni Kuya Obel, hindi siya kaagad nakapagsalita. At nagkaroon lang siya ng lakas ng loob nang makita na niya ang grupo ng tiyuhin niya. Dito niya na inilahad kung ano ang totoong nangyayari, kaya naman nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, dali-dali yung naghanap malapit sa balon. Subalit sa kasamaang palad, wala itong nadatnang tao roon. Kinalugad na rin nila ang mga malalapit na lugar, pero wala pa rin silang natuklasan. Dahil dito napilitang bumalik ang grupo. Ayon sa kanila, hindi na sila maaari pang maghanap, gawa ng pagsapit ng gabi, may mangyayari na namang pagsalakay. At ang pagsalakay na yon, ang pinakamalaking pagsalakay na gagawin ng mga nilalang, magmula noong naminsala ito sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na, wala silang ideya kung anong lahing susugod sa kanila, dahil ni minsan hindi pa nila naramdaman ang dinadala nitong presensya. Nabanggit din ng tiyuhin niya na kahit masakit sa kanilang kalooban, mas mainam na wag na muna nilang pagtuunan ng pansin ang pagkawala ng kanyang kapatid. Malakas kasi ang tsansa na patay na ito kung talagang totoo ang kanyang mga sinabi. Matapos ang pag-uusap, agad namang naghanda ang 5. At sa paglubog ng araw, nagbantay na ito sa labas di kalayuan sa mga sigang kanilang ginawa. Ilang oras pa ang lumipas, may mga narinig na silang malalakas na pagtambol na sinasabayan ng malalakas na pagyanig sa lupa. Hindi nila mawari kung ano ito, pero ramdam nila na mula ito sa mga malalaking yapak ng nilalang na papalapit. Di nagtagal, doon na nga nila nasilayan ang malalaking punong nabubuwal sa harapan ng bahay. At sa isang kisap mata, bumungad sa kanila ang mga dambuhalang nilalang na unang beses pa lamang nilang nasilayan. Paglalarawan dito ni Kuya Obel, may mahaba itong katawan, tapos walang hayop itong katulad. Yun bang literal na meron itong sariling personalidad? Katangi-tangi sa lahat, kaya naman nung masipat niya ito, talagang kinilabutan siya. Agaw pansin din para sa kanya ang mga nilalang na nakasakay sa likod nito, na kung hindi siya nagkakamali, yon ang pangunahing kalaban ng grupo ng tiyuhin niya. Maya-maya pa, pag-atungal ng mga nilalang, bigla namang sumugod ang mga dambuhala. Sa sobrang dami ng mga ito pinuno, hindi pa man yun nakakalapit sa kanila, halos mawasak na nito ang pundasyon ng bahay nila. Akala nga niya yun ang katapusan ng kanilang pamilya. Ngunit paglapit ng mga ito sa kabilang parte ng kalsada, may narinig silang alingaw-ngaw ng trompeta na nagmumula sa dagat. Dahil sa pangyayari, agad naman siya ritong napatingin kung saan doon niya nasilayan ang hukbong minsang pinamunuan ng ina nilang pumanaw. Napakarami ng mga ito. Halos may hahalin tulad mo yon sa bawat putil ng buhangin sa dalampasigan. At kung kani-kanina ay walang takot na sumugod ang mga kalaban, sa puntong yon tila bang nagdadalawang isip na ang mga ito. Ngunit bago pa man yun makatakas,
buong tapang itong sinugod ng hukbo hanggang sa dito na nila yon mapaligiran. At sa loob lamang ng ilang minutong digmaan, nakita na nila kung sino ang pangkat na magwawagi. Oh, malakas sa malakas ang kalaban ng mga ito. Pero kung dami ang pag-uusapan, di yun ang alahati. Halos kapantay lang din nila ang mga nilalang sa dagat, kaya naman sa tulong-tulong at puwersadong pag-atake, madali nila itong nagapi. Matapos naman ang mga pangyayari, merong iilan sa mga aswang ang nagawang makatakas. Karamihan dito mga aswang na lipad, kaya hindi na nila ito nahabol pa. Ngunit base sa kanya, bibilang lamang ng mga daliri ang matagumpay na nakalayo. Karamihan kasi sa mga ito, lumagpak din pabalik sa lupa matapos tamaan ng mga palaso ng mga mandirigma. Hindi nagtagal, nang maalisan na nila ng kakayahang lumaban ang bawat aswang, dali-dali nila itong dinarag pabalik sa karagatan. Ayon sa mga nilalang na yan, aalipinin nila ang mga ito matapos nila itong pagalingin. Palagi rin silang magbabantay sa dalampasigan upang masiguro na hindi na sila babalikan pa ng ibang nakaligtas. Matapos nun, doon na nagpaalam ang tiyuhin niya. At magmula noon, hindi na nila ito nakita pa. Pero kahit nawala yun sa kanilang tahanan, ramdam ni Kuya Obel na palagi sila nitong binabantayan. Sa paglipas pa ng mga araw, paunti-unti, bumalik na sa dati ang kanilang mga buhay. Yun nga lang, hindi na yun tulad ng dati. Ano man kasi ang gawin nila para makalimutan ng lahat, sadyang huli na. At kahit may mga multo ng kahapon, hindi nila pinipiling panghinaan ng loob, alang-alang sa kanilang ina na naghatid ng matinding delubyo sa pagkamatay ng reyna ng karagatan.